mga minamahal, tayo po'y nagpapanyay na makinig sa banal na salita kaya Brother Lauro Buduso nang walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Ari nawa sa araw na ito, sa gabing ito ay ating pag-usapan ang patungkol sa tanong na ang Diyos ba saan nakatira nang hindi pa ginawa ang langit at ang lupa? Yun po ang isang tanong na ginawang assignment ng isang mangaral. At atin po siyang pakikinggan. No? Atin pakinggan ang mga tanong. Ito po yung mga dapat atin pakinggan kung saan ba talaga ang dapat. Noong araw, I proposed a question to the Filipino people, advising them to ask their pastor, where was God when there was yet no heaven and no earth? That is my question. Tanong nyo sa mga pastor nyo, asa ng Diyos nung hindi niya pa ginagawa ang langit at lupa? Saan siya nandun? Saan siya nakatira? Kasagot-sagot, nasa langit daw. Hindi pa nga ginagawa ang langit at lupa, yun ang tanong. Tapos nagyabang pa, hindi ka pa pinanganganak Soriano, alam na namin ang sagot dyan. Sabi niya, ang sumagot, sa langit daw, impertinente ang sagot. Bakit? Pinutol ko muna kasi yung tinutukoy niya, yung mga kaya manalo, no? Pero kaso hindi ko nakita yung record nila na gano'n. Kasi yung sagot nila sa langit. Kaya sabi ni Badili, impertinente, no? Ibig sabihin, walang galang, no? Walang galang, bastos, no? Yun ang ibig sabihin nun, yung kanilang sagot na nasa langit. Ulitin ko na lang, no? Ulitin ko lang kundi. Tapos nagyabang pa, hindi ka pa pinanganganak Soriano, alam na namin ang sagot dyan. Sabi niya, ang sumagot, sa langit daw, impertinente ang sagot. Bakit? Wala pa nga langit at lupa, yun ang tanong ko Asa ng Diyos? Nung sumagot na sila, saka lang ako sumagot. Wala pa pong sumasagot ng 2:22 ng Isaiah kapatid. Tinutulungan ko nga kayong maghanap ng totoo. Tanungin nyo sa born again, tanungin nyo sa Mormons, tanungin nyo sa pari, tanungin nyo sa lahat. Pag nakuha nyo na ang answer nila, saka ako sasagot. Tinitiyak ko sa inyo, pag sagot ko, hindi nila kayang tutulang. Kahit sino pa sa kanila. Yun po ang paraan para masubok natin ang ating mga tagapangaral. Sana, i-test nyo ang pastor nyo. Huwag kayong kontento yung pastor nyo sa Diyos. I-test nyo. Tungkulin po ng ministro o ng mangangaral, sumagot sa tanong. Kaya dapat lumabas ang mga leader ng reliyon para sumagot ng tanong ng tao. Utos po ng Diyos yan Noong araw, Okay. Una, sabi niya, kasi itong title na ulitin natin yung title, no? Ang Diyos saan nakatira nang hindi pa ginawa ang langit at ang lupa. Kaya, ang sabi niya, ulitin ko lang, no? I propose a question to a Filipino people, advising them to ask their pastor, when there was yet no heaven and no earth. So, ang tanong niya, gumawa siya ng question, no? Ang tanong niya, nung hindi pa daw ginawa ang langit at ang lupa, saan nakatira ang Diyos? No? May sumagot daw, no? Kasasagot-sagot na sa langit daw, no? Ang sabi ng INC. Alam ko yun kasi, kaya nga kanina hinanap ko talaga yung record, no? Na sumagot sila, no? Kaya nga yun ang sabi niya nasa langit daw, no? Yun ang kanilang sagot sa 2 Corinthians 12:2-3. No? Babasahin ko. Ang sagot ng mga taga-Iglesia ni Cristo, no? Ang sabi dito, nakikilala ko ang isang lalaki kay Cristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay iwan ko, o maging sa labas ng katawan ay iwan ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Yan. At nakikilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakakaalam. Kaya yung sagot nila sa tanong ni Bradley,
Yung sagot nila, ito yung sa 2 Corinthians chapter 12, verse 2. Nakikilala ko, ulitin ko, nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay iwan ko, o maging sa labas ng katawan ay iwan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Kaya nga sinabihan sila ni Brad Ili na impertinente, no? Bastos kung sumagot. Kasi yung tanong, sabi ni Brad Ili, yung tanong ko, hindi pa ginawa ang langit at ang lupa. Ayun. Kayo, bakit, yun ang, yan, no? Ang tanong, kung bakit nila sinagot na nasa 3 langit. Kaya, doon, no? Pinagtawanan doon sa record nila, kasi hindi ko na makita, no? Pero nakita ko yun, ilang bisyo nakita yun. At alam nila yun, no? Sinabihan pa nila si Brad Ili doon sa kanilang record ng mga taga-INC na bakit daw ang sagot ni Brad Ili ay nasa tinatahanang lupa, na bakit hindi pa daw, ang tanong, bakit hindi pa ginawa ang langit ang lupa, bakit yung sagot ni Brad Ili sa Kawikaan na 8:31, bakit siya tinatahanang lupa? No, sinawata nila yung kay Brad Ili na sagot. Samantala yung sa kanila ay sa 3 langit. Ganon din ang sabi ni Brad Ili sa kanila. So, titignan natin, no, kung sino ba talaga yung tama sa kanila o wala sa kanila yung may tama na sagot, no? Kasi yung tanong, hindi pa ginawa ang langit at ang lupa, yung sagot ng mga INC nasa langit. Oo. Yung sagot naman ni Brad Ili nasa tinatahanang lupa. Kaya ipagpatuloy natin yung mga sinabi ni Brad Ili, no? Kasi sila yung tinutukoy dito, no, ni Brad Ili na kasagot-sagot ng nasa langit daw, no? Kaya tapos nagyabang pa, no? Kaya ang tinutukoy rito ni Brad Ili ay mga NC, no? Sabi niya, hindi ko na nakita yung video at sa tinatahan ng 3 langit. Yun ang kanilang sagot ng mga ANC, no? At pinagtawanan nila sa video, si Brad Ili. Kasi ang sagot ni Brad Ili, sa tinatahan ng lupa. Pero yung tanong, hindi pa ginawa ang langit at ang lupa. Yung sagot ni Brad Ili, sa tinatahan ng lupa, samantalang sa kanila, sa langit. Kaya sinabihan sila ni Brad Ili ng impertinente, yung sagot nila na nasa langit, no? Ibig sabihin ng impertinente, napakabastos, no? Napakabastos. Oo. Ang sagot. Oo. Bakit? Yung tanong ko, sabi niya, asa ng Diyos ng saan ang Diyos? No? Nang sumagot na sila, yon, no? Kaya sabi ni Brad Ili, nang sumagot na sila, tinutulungan pa tayo, no? Tumutulong pa siya ng sagot. Isaiah 2:22. Kaya tumutulong pa si Brad Ili ng sagot kasi ginawa niya yung assignment, no? Sa isang kaya pala pag sumagot ka ng mali, sabi ni Brad Ili, impertinente yung sagot mo. Pag mali, para sa kanya. Kaya, pakinggan natin ulit, no? Yung isa na namang video, no? Pakinggan natin ulit. Ito naman po hindi naman kung ibig kong palabasin na ako yung isang pilosopo, gusto ko lang alamin talaga at maliwanagan ang aking isipan. Ako po kasi nagbabasa rin ng Biblia, pero sa kontong panahon pa lang at kulang pang aking lubos na kalaman, Nung hindi pa po nalilika ang langit at ang lupa, saan po nakaroon ng Diyos? Alam niyo, kaya ako natatawa kasi binigay kong assignment yan sa mga pastor inisnab nga ng mga pastor yan nung umpisa. Inisnab, kalokohan lang yung sinasabi ni Soriano, kakaugnyan sa kaligtasan yan. Pinaliwanag ko sa TV. Ang sabi kasi ng Diyos sabi ni Jesus aalis ako, pupunta ako sa aking Ama. Paghahanda ko kayo ng kalalagyan. Sapagkat sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. In my Father's house are many mansions. Pupunta ako nung paghahanda ko kayo. Doon ka nga pupunta sa tahanan ng Diyos bago niya nilikha ang langit at lupa. Doon sa tahanan niya, doon siya. Yun ang assignment ko sa mga pastor. Hanggang ngayon, awa ng Diyos, 1 taon na yatang mahigit, wala pang nakakasagot kahit isa. Nagpapatunay na ang mga pastor sa ating panahon ay bobo ang karamihan sa Biblia.
Ako maraming salamat po. Maraming salamat po. Kaya ako natawa, hindi ko po pwede sagutin kasi pag sinagot ko, baliwala na yung assignment ko. Salamat po, Tito. Salamat po. Grabe, no? Kaya ulitin ko yung sabi niya, tanungin nyo, no? Sabi niya, tanungin nyo sa mga born again, Mormons, pare, tanungin nyo sila lahat, no? At tinitiyak ko sa inyo, pagsagot ko, hindi nila kayang tutulan, no? Hindi nila kayang tutulan yung sagot ni Brad Ili, no? Pero ako, totol ako. Totol ako. Mamaya ng konti, Mamaya ng konti. Totol ako sa kanyang sagot. Mamaya ng konti. Tignan natin kung tama, kung sino talagang tama sa kanila, no? Nang INC nakadebate niya sa kanilang programa, no? Kanya-kanyang programa, no? Pero sa sagot ni Brad Ili mamaya, titignan natin, no? Kasi mamaya sasagutin niya yun, eh. Kasi sabi niya, tinitiyak ko sa inyo, pagsagot ko, hindi nila kayang tutulan. No? Kaya ako, totol ako dyan, no? Kahit sino pa sa kanila, ayun po ang paraan para masubok natin ang ating tagapangaral. Sana itis nyo, pastor nyo, tungkulin ng ministro at mga aral na sumagot sa tanong, no? Question and answer. Utos ng Diyos yan. Yun ang sabi niya. No? Kaya mamaya ng konti, no? Kasi sasagutin niya yan sa kanya, sa isa pang record, no? Mamaya sasagutin niya yun. Pagkasagot niya, saka na rin tayo mag-aral patungkol yan kung saan talaga nakatira ang Diyos nung hindi pa ginawa ang langit at ang lupa. No? Titignan ito. Asa ng Diyos nung hindi pa nililikha ang langit at lupa? Yung tanong... Asa ng Diyos nung hindi pa nililikha ang langit at lupa? Yung tanong na yan, matagal ko nang tinanong yan. Asa ng Diyos nung hindi pa nililikha ang langit at lupa? Basahin natin ang 8:22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalaga. No, pinutol ko muna sandali lang, no? Pero hindi ko pinutol para putol-putolin natin na para lang mapasama yung mga record, no? Hindi. Kundi pinutol ko yun para ito na yung record na sinagot niya na. Kasi matagal na daw na panahon na wala talagang may nakasagot sa kanya. Pero yung sumagot, yung INC kanina sabi ko sa ikalong record niya, sumagot pero sinawata niya na bakit impertinente yung sagot nyo. Kasi bakit kayo sumagot ng nasa langit? Yung tanong ko, hindi pa ginawa ang langit at ang lupa. Bakit sumagot kayo ng nasa langit? Kaya ito nang record, sumagot na talaga siya. Na ulitin natin. Tingnan natin kung anong sagot ni Brad Ili. Kasi yung sa INC, ang sagot nila sa langit. Kaya tingnan natin kay Brad Ili kung anong sagot ni Brad Ili. Asa ng Diyos nung hindi pa nililikha ang langit at lupa? Yung tanong na yan, matagal ko nang tinanong yan. Asa ng Diyos nung hindi pa nililikha ang langit at lupa? Basahin natin ang 8:22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ng langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahan ng lupa. Kasi
Hindi nila tinuloy, no? Sa kanyang tinatahanang lupa. Siya pala ganun din, no? Yung tanong niya, yung sagot niya, ganun din, no? Pero sabi niya kasi, ulitin ko yung kanyang assignment, no, sa mga pastor, sabi niya, no, na mga bubo, sabi niya, no? Sabi niya dito, saan ba yun, no? Sabi niya, tanungin mo. Nagpapatunay, sabi niya, no? Nagpapatunay na ang mga pastor sa ating panahon ay mga bubo, no? Mga bubo, mga mangmang, ibig niya sabihin. Kasi siya lang ang nakakaintindi na yung sagot niya sa tinatahanang lupa, no? Doon sa kabila, no, pinagtawanan siya kasi yung sagot niya tinatahan ng lupa doon sa mga ANC sa kanilang record. Ngayon, sa kanya din, sinasabihan niya rin yung sila doon sa kanilang record kasi yung sagot nila sa langit. Kasi kaya sinasabihan na impertinente, no? Walang galang, bastos. Kasi yung tanong ni Bradley, hindi pa ginawa ang langit at ang lupa. Kaya ang sagot ng mga ANC, nasa langit. No? Sa 2 Corinthians, chapter 12, verse 2 and 3. No? Bakit daw sa langit? Samantalang kay Brother Eli, sa Kawikaan, chapter 8, verse 31, sa tinatahanang lupa. Yung tanong hindi pa ginawang langit at ang lupa. O, bakit kay Brother Eli, sa lupa, sa tinatahang lupa? Yung sa INC, sa langit. No, kaya tignan natin kung sino talaga sa kanila yung tama. No? Titignan natin. Oo, titignan natin ngayon. No? Magbasa na tayo, no? Babasahin pala muna natin yung kay Bradley, no? Basahin muna natin yung sa mga INC, no? Ang sa kanilang sa langit. Yung sa kanilang record, pero hindi ko na makita yung record. Basta may record sila, no? Hindi ko nakita yon. Pero hindi ko na i-record na nakita ko na, no? Ulitin na lang natin yung kanilang basihan. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroong ng 14 na taon. Maging sa katawan ay iwan ko, o maging sa labas ng katawan ay iwan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Yun ang kanilang sagot, no? Sa tanong ni Bradley. Na ang Diyos saan nakatira nang hindi pa ginawa ang langit at ang lupa. Yun, sa langit, yun ang sabi ng mga ministro ni Manalo, no? Kaya yung kay Bradley, pero ulitin ko, wala akong layo na manakit o manira ng sinuman, no? Hindi ako naninirang puri dito, no? Kundi ating alamin kung sino sa kanila yung tamang sagot. Oo. O kung mayroon mang tamang sagot sa kanila. Kaya sabi ko kanina, sabi ni Bradley kanina, nagpropose ng question sa mga Filipino people, na advising them to ask their pastor when there was yet no heaven and no earth, no? Kaya sabi niya, mga bubo yung mga pastor sa panahon ngayon. Sabi niya yun, no? Quote and unquote, no? Kaya titignan natin, babasahin muna natin yung sa kanya. Sa Kawikaan, chapter 8, kasi matagal din na ito na assignment, eh. Matagal din na ito assignment dun sa record, no? Assignment na to. No? Kaya sa huli na siguro na natagalan siya sa pagsagot ng mga pastor, kaya gusto niya munang pasagutin muna, no? Ang mga pastor, no? Kaya sabi niya, pero nung matagal na panahon na inaabot na ng mga taon, no? Sobrang 1 taon na, kaya sumagot na lang sila, no? Sumagot na siya. Kaya ang sagot niya sa Kawikaan chapter 8 verse 22 to 31. Nabasahin ko. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula nung araw mula nang walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandun ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas. Nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman.
nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang wag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nang nasasiping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Yun ang sagot ni Bradley, no? Sa 8:31 ng Proverbs. Na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. No, hindi napansin yung kanyang sagot. Nung hindi pa ginawa ang langit at ang lupa. Pero yung sagot ni Bradley, sa tinatahanang lupa, sinawata niya rin yung kay ANC sa langit. No? Ang ANC naman, sinawata naman kay Bradley sa tinatahanang lupa. Yung tanong, hindi pa ginawa ang langit at ang lupa, saan nakatira ang Diyos? Yun. Sino ba talaga sa kanila? Mayroon ba? Tignan natin. Sa awit, no? Magbasa tayo sa awit. 106 verse 48. Sa awit 106 verse 48. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. At sabihin ng buong bayan, siya nawa, purihin ninyo ang Panginoon. Ayun, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Yun. No beginning, no ending, no? Mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Yun. Yan ang purihin ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Basta natin English. Sa English. Blessed be the Lord God of Israel, from everlasting to everlasting. And let all people say, Amen. Praise ye the Lord. From everlasting to everlasting. Yan. Ganun yung Diyos, no? Purihin ang Diyos, ulitin ko sa Tagalog, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Yan. Mula sa walang pasimula, no? Yan, yung iba namang Diyos, may pasimula yon, no? Katulad ni Allah, katulad ni Buddha, yon. Kaya hindi mo sa record, no? Kung kailan na sila lumabas, no? Nandun sa record, no? Kaya yung Diyos na nasa Biblia, walang pasimula at hanggang sa walang hanggan. Mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Yun. Sa Nehemias 9:6. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit. Ayun, lumikha ng langit. Kaya yung sagot ni brother doon sa langit, nalikha na yun. Yun, sabi ng Panginoon, ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit. Kaya hindi pwede yung langit na sagot. Ayun, kasi nilikha na yun ng langit ng mga langit. Ayun, pati ng lahat na natatanaw roon. Ng lupa, yon, hindi rin pwedeng lupa yung sagot. Kasi nilikha ng Diyos yun At ng lahat na bagay na nangaroroon, ng mga dagat at ng lahat na nangaroroon. At iyong pinamalaging lahat at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Yan, sinong likha ng langit at ang lupa? Ang Panginoon. Ulitin ko. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit at ng langit ng mga langit, pati ng lahat na natatanaw roon, ng lupa at ng lahat na bagay na nangaroroon. Yon. Ang lumikha ng langit at ang lupa, ang Panginoon, ng mga dagat at ng lahat na nangaroon, at iyong pinamalaging lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Basahin ko sa English,
thou even thou art Lord alone. Thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth and all things that are therein, no? The heaven and earth, no? The Lord, art the Lord alone. Thou hast made heaven, ayun, no? And earth, and all things that are therein, the seas and all that is therein, and thou preservest them all, and the host of heaven worshipeth thee. Ayun, no? Ang gumawa ng langit at ang lupa, ang Panginoon. Kaya yung tanong, saan ang Diyos, saan nakatira ang Diyos nang hindi pa ginawa ang langit at ang lupa? Kaya hindi pala pwede yung langit, yung sagot. Kasi ginawa ng Diyos yun eh. Yung lupa, yung earth, hindi naman pwedeng yun din ang sagot mo, brother. Kasi ginawa na ng Panginoon yun eh. Yun si binasa natin dito, no? Basahin ko ulit, no? Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, no? Kaya hindi pwede isagot mo yung langit, no? Kasi nilikha ng Panginoon yun. Sabi dito, ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, pati ng lahat na tanaw roon, ng lupa at ng lahat na bagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat na nangaroon, at iyong pinamalaging lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Kaya hindi pwede yung langit at lupa. Kasi yung tanong nyo, brother, no, lalo na yung mga natitira pa, no? Lalo na yung mga natitira pa ni Brother Eli, no? Siguro kayo na lang ang makapag-alam niyan kung mali o tama yung mga sagot dito. No? Kasi sabi niya, no? Subukin, no? Sabi niya kasi mga bubo naman, no? Sabi niya, no? Dito. No? Gumawa siya ng assignment, no? Yan ng mga pastor. Assignment yan ng mga pastor. Wala pa nang may nakasagot sa kanyang tanong. Yun. Eh, nagpapatunay na ang mga pastor sa ating panahon ay bubo. No? Mga pastor, mga bubo, sabi niya. Ay karamihan sa Biblia, mga bubo sa Biblia, no? At palakpakan agad yung mga tao, no? Ang gawa rito, parang tickler in, tickled out, no? Kaya si Brother in na in, no? Kaya tignan natin kung ang Diyos saan nakatira nung hindi pa ginawa ang langit at ang lupa, no? Ulitin ko yung ito lang, no? Yung pangalawa lang, no? Ayun. Hindi naman sa kung ibig kong palabasin na ako yung isang pilosopo, ano po. Gusto ko lang alamin talaga at maliwanagan ang aking isipan. Ako po kasi nagbabasa rin ng Biblia, pero sa konting panahon pa lang at kulang pang aking lubos na kalaman, ano ha. Nung hindi pa po nalilika ang langit at ang lupa, saan po nakaroon ng Diyos? Alam niyo, kaya ako napatawa kasi binigay kong assignment yan sa mga pastor inisnab nga ng mga pastor yan nung umpisa. Inisnab, kalokohan lang ikaw yung sinasabi ni Soriano, ano ikakaugnayan sa kaligtasan yan. Pinaliwanag ko sa TV. Ang sabi kasi ng Diyos sabi ni Jesus aalis ako, pupunta ako sa aking Ama. Paghahanda ko kayo ng kalalagyan. Sapagkat sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. In my Father's house are many mansions. Pupunta ako ng paghahanda ko kayo. Doon ka nga pupunta sa tahanan ng Diyos bago niya nilikha ang langit at lupa. Doon sa tahanan niya, doon siya. Yun ang assignment ko sa mga pastor. Hanggang ngayon, awa ng Diyos, 1 taon na yatang mahigit, wala pang nakakasagot kahit isa. Nagpapatunay na ang mga pastor sa ating panahon ay bobo ang karamihan sa Biblia. Ako maraming salamat po. Maraming salamat po. Kaya ako natawa, hindi ko po pwede sagutin kasi pag sinagot ko, baliwala na yung assignment ko. Salamat po. Salamat po. Ito na yung sagot niya, ulitin ko rin, ha? Ito na. Asa ng Diyos nung hindi pa nililikha langit at lupa? Yung tanong na yan, matagal ko nang tinanong yan. Asa ng Diyos nung hindi pa nililikha? Ito na yung sagot ni Bradley, no? Atin ang pakinggan, no? Kaya sinagot niya na kasi matagal na Kaya siguro na ano na siya sa paghintay, no? Kaya ito na, sinagot niya na. Ulitin ko. Sa langit at lupa, basahin natin ang 8:22 ng Kawikaan.
Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Ayun na, no? Hanggang 31 yun, no? Hanggang 31 yun. Kaya ang sagot niya doon sa 31, 8:31 ng Kawikaan, no? Ulitin ko lang kasi siguro napanood natin na kanina, no? Inulit ko lang. So, pero nasinagot niya na kasi ang assignment niya sa mga pastor ng mga bubo, sabi niya, na sagutin niya na. Kasi wala naman may nakasagot, yun ang mga taga-INC na sa langit. Pero sa kanya, sa Proverbs 8:31, sa tinatahanang lupa. Babasahin ko sa English. Kasi hindi ko binasa sa English, no? Sa Kawikaan, sa Proverbs 8, hindi ko pala binasa sa English, no? Basahin ko sa English, no? Bago na tayo mag-answer, no? Eight, 22. The Lord possessed me in the beginning of His way, before His works of old. I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. When there were no depths, I was brought forth. When there were no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills was brought forth, while as yet He had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. When He prepared the heavens, I was there. When He set a compass upon the face of depth. 28. When He established the clouds above, when He strengthened the fountains of the depth. 29. When He gave to the sea His decree, that the waters should not pass His commandment. When He appointed the foundation of the earth. 30. Then I was by Him, as one brought up with Him, and I was daily His delight, rejoicing always before Him. 31. Rejoicing in the habitat part of His earth, and my delights were with the sons of men. Yan, yun ang sagot niya, no? Sa Proverbs 8:31, rejoicing in the habitat part of His earth, no? Sa tinatahan ng lupa. No, nagalit si brother doon sa sagot ng mga taga-INC, no? Nasa langit. Kasi gusto niya sa tinatahan ng lupa. Pero yung tanong niya hindi pa ginawa ang langit at ang lupa, sa nakatirang Diyos. Yan, ito na, no? Kasing binasa natin kanina, awit 106:48, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, no? Yan ang Panginoon, no? Sa Nehemias 9:6, lumikha ng langit at lupa. Yan, kaya hindi pwede langit at lupa. Ang sagot, no? Kaya hindi pwede langit kasi nilikha na yun ng Panginoon. No, sa Nehemias 9:6. Basahin natin ulit, no? Ulit, no? Nehemias 9:6. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit. Yan, nilikha na yon, no? Hindi na pwedeng isagot yon. Kasi yung tanong, ang Diyos saan nakatira nang hindi pa ginawa ang langit at ang lupa? Kaya hindi pwede isagot langit at lupa, brother. No? Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, pati ng lahat na tatanaw roon, no? Ng lupa, no? Ang Panginoon ang lumalang, no? Lumikha ng langit at ng lupa at ang lahat na bagay na ngaroon, ng mga dagat at ng lahat na ngaroon. Kaya hindi pwede isagot ang langit at lupa. Ayun, no? Sa Nehemias 9:6, no? Pero yung tanong, saan ba nakatira ang Diyos nung hindi pa ginawa ang langit at ang lupa? Sa Isaiah 57:15. Kasing sabi ni brother kanina Isaiah chapter 2 verse 22. Tingnan natin yung sinabi niya kanina, no? Sa record niya. Yun daw ang utos, yun daw ang tulong niya. Sa 2:22 ng Isaiah, ano ba yun? Meron ba dito? Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong, sapagkat sa pahahalagahan siya. Hindi naman to hindi man pwedeng itulong to Wala namang ano ba yan? Ito, brother, no? May babasahin ako sa iyo, no? Sa inyo, no?
kung saan ba talaga nakatira ang Panginoon. Sa Isaiah 57, kasi lumalabas palagi si brother lang nakakaintindi, no? Sa Isaiah 57 verse 15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog, ayun, mataas na at matayog na tumatahan sa walang hanggan. Ayun, no? Na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako. Nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Ayan, saan nakatira ang Panginoon? Kasi Panginoon nagsabi rito sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan. Doon sa tumatahan, no? Sa walang hanggan. Na ang pangalan ay banal. No? Ang amang Diyos to, ang tinutukoy. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako. Yun, tumatahan siya sa mataas at banal na dako, no? Una-una, sabi niya, ulitin ko, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog, na tumatahan sa walang hanggan. Doon sa tumatahan, no? Sa walang hanggan. Na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako. Doon sa tumatahan, no? Una-una, sabi niya, tumatahan siya sa walang hanggan. Tumatahan siya sa mataas at banal na dako, no? Walang hanggan, mataas at banal na dako. Ayun, no? Basa pa tayo sa 1 Timothy. Ibalik natin kaagad doon, no? Sa Isaiah, no? Sa 1 Timothy chapter 6 verse 15. 15 and 16. Na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. 16. Na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Siya nawa. Tama? Na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Ayun, doon siya nakatira nung hindi pa ginawa ang langit at ang lupa. No, saan? No, saan siya nakatira? Tumatahan siya sa walang hanggan, mataas at banal na dako, no? Sa Isaiah 57:15. Tumatahan sa walang hanggan, sa mataas at banal na dako. Nananahan sa liwanag na di malapitan, sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, no? Nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Doon siya nakatira nang hindi pa ginawa ang langit at ang lupa. Saan? Sa walang hanggan. Tumatahan sa walang hanggan, sa mataas at banal na dako. Nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Doon siya nakatira nung hindi pa ginawa ang langit at ang lupa. Ayun, basahin natin sa English. Sa Isaiah 57 verse 15. For thus saith the high and lofty, one that inhabiteth eternity. Yan, sa walang hanggan, no? Sa eternity, sana inhabited eternity. Whose name is holy. I dwell in the high and holy place. Yan, doon siya nakatira sa high and holy place. Sa eternity. With him also that is of a contrite and humble spirit. Yan, kasama ng mga humble spirit, no? To revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Yan. No? Inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place. Ayan. Babasahin natin sa 1 Timothy chapter 6.
Sa 1 Timothy chapter 6, verse 15-16. Which in his times he shall shew, who is the blessed and only potentate, the King of kings and the Lord of lords. 16. Who only hath immortality, dwelling in the light. Doon sa nakadwell, no? In the light. Doon sa nananahan. Nung hindi pa ginawa ang langit at ang lupa, no? Dwelling in the light, which no man can approach unto. No, hindi pa nakapunta yung mga tao doon. No, tingnan natin siya. No, hindi pa na malapitan, no? Hindi pa nakalapit doon, no? Dwelleth in the light, which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Yan. Dwelling in the light, which no man can approach unto. Yan, no? Inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place. Yan. Na? Inhabited eternity, in high and holy place. Yan, doon sa nakatira. Na? At sa Timothy, sa 1 Timothy chapter 6, verse 16, dwelleth in the light. Pag sinama mo, na, tumatahan sa walang hanggan, sa mataas at banal na dako, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Yan, doon sa nakatira, na hindi pa ginawa ang langit at ang lupa. No, kaya hindi pwede na langit. Kasi doon sa Nehemias 9:6, binasa natin, nilikha ng Diyos yun ang langit at ang lupa. Kaya hindi mo pwedeng isagot yun. No? Pinagtawanan yung bawat isa sa inyo. Na sinagot iba dili lupa. Sinagot naman ng isa, langit. Kaya yung sumagot ng langit, tinawanan niya yung lupa. Yung lupa, tinawanan niya yung langit. Impertinente. No? Bastos. Pero, dun pala sa dalawa, nilikha ng Diyos yun. Kaya yung tanong, saan nakatira ang Diyos nung hindi pa ginawa ang langit at ang lupa? Saan? Doon sa tumatahan sa walang hanggan, sa mataas at banal na dako, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Doon sa nakatira, nung hindi pa ginawa ang langit at ang lupa. Okay? Thank you, Lord, na? Thank you, Lord. Kaya, ati pong klaro, no? Klaro. Hindi yung parang ikaw lang yung nakakaalam, no? Kasi ginawa ng halimbawa. Ginawa niyang halimbawa, no? Kanina, no? Kaya sabi niya, ginawa kong assignment yan. Hindi ko muna pwedeng sagutin yan. No? Kaya, ang sabi niya rito kanina, no? Ang sabi niya, wala pang may nakasagot sa kanyang tanong, no? Nagpapatunay na ang mga pastor sa ating panahon ay bubu. Ay karamihan sa Biblia. Yan, no? Palakpakan agad, no? Kaya yun ang assignment ni brother, no? Kasi humigit na daw isang taon, sinagot niya na. No? Yung sagot niya dun sa Kawikaan 8:31. No? Yung 31, hindi pa niya, nung sumagot sila, hindi pa nila tinapos no? Doon sa 31, no? Tingnan natin yung sagot ni brother, no? Pinasimulan ang kanyang mga gawa ng Tignan ko sa dulo na lang, no? Sa 31 na. Hindi yan sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang Yan, no? Nang nagagalak sa tinatahanang lupa. Hindi pa nililikha ang langit at lupa. No? Sa tinatahanang lupa. Dapat yun, pinutol nila. Ulitin ko lang yung 8:31 sa Kawikaan, no? Sa Proverbs 8:31. Pinutol nila, no? Proverbs 8:31. Yan. Tignan natin, no? Kaya sabi niya dito sa 8:31, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Pinutol pa nila yung pagkasagot nila. Siguro, naalala niya yung tanong niya. Ang assignment niya. Nga ang Diyos saan nakatira nung hindi pa ginawa ang langit at ang lupa. Yun, naalala niya siguro, no? Kaya, thank you, Lord, no? Kaya, please listen and share, no? The Word of God, no? Okay.
Praise God, no? By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, the Remnant, ang nagsasabi God bless everyone. God bless Palapensa. Always smile and always remember, Jesus loves us.